ano lang ito, parang demo unit. Pero pag binili nito, so, mali yung perception ng mga layman o ng mga tao. Sabi nila, robotic surgery. Ang nag-opera ang robot. Ang nag-opera ang tao. Pero meron yung konsul ang tawag dyan. Diyan siya nag-operate, hindi siya doon sa pasyente. Ang nag-opera ang so, sa loob ng tiyan, pagpalagay ng yun, sa loob ng tiyan. Video ka? Ang gumagalaw, yung mga kamay ng robot. Ito lang, yung kumukontrol. Yung yung surgeon din. Yung surgeon din na kumukontrol. May training din siya. Yung sinasabi nila na laparoscopic surgery. Ano yan siya? Yan ang common na kasama sa surgical training ng mga residente. Dapat marunong sila laparoscopic surgery. Yan yung mga sinasabi nila na dati na laser o ano. Ano yung siya, laparoscopic surgery, maliliit lang yung luwa. Parang ganyan din ang dito sa mga maliliit din. Pero, yung surgeon, nasa pasyente. Close mo. Yan siya siya talaga yung gumagawa. Yung mga kamay na yan, parang pag laparoscopic surgery, yung mismo, yung surgeon ng pero sa robot, may mga arms ng robot. Yun ang sumusunod siya doon sa surgeon. So ito siya, maganda ito siya sa mga operasyon na dito sa pelvic area. Sa ilalim ng mga malalim, yung mga prostate, yan, yung mga gynae, yung mga sa mga OB na mga sakit sa ovary, uterus, yun. Sa mga rectal cancer, yan. So, yan ang bagong namin. Ngayon, pagka mabili na namin ito, tayo pa lang dito sa Mindanao, ang meron ng ganito. Yung ganitong brand, pangalawa pa lang tayo sa buong Pilipinas. Meron sa na ganito. Ito siya, may siya, Indian na brand. Pero yung gumawa nito, dating sa Da Vinci, yun ang mga naunang robot yung Da Vinci. Pero ito yung pinaka-bago, most advanced ito sa technology. Mantra, it's Mantra 3. So, yun. In-invite namin yung surgeon sa buong Central Mindanao na subukan nila ano ba yung skill na pagka-robot na gamit ko sa pag-opera. So definitely magkakaroon tayo nito sa Cotabato Regional Medical Center na robot na yung ginagamit sa mga may hirap na operasyon. Kasi ginagamit lang ito sa mga difficult cases na hirap dito. Pelvic. Ilalim, sa pelvic area. Kasi, ano yun siya, malalim pag sa ilalim, sa ultrasound. Buto. Parang ultrasound. Sa buto yung mga organs dito. So, yan yung mga prostate, yung mga prostate cancer, yan. Yan siya. Ito, magagamit din siya sa kung ano yung kung saan ginagamit ang laparoscopic surgery, ginagamit din itong yung robot. Yan. Pwede ito sa breast cancer, kahit sa thyroid, ginagamit din ito. So maraming paggagamitan itong robot. Ito na yung mga bagong mga kagamitan na kailangan sa mga pasyente. Kasi halimbawa ang cancer. So, dapat maganda ang operasyon. Pinaka-the best treatment sa mga cancer. Yung matanggal ko sa cancer na buo. Walang may iniwan. So, ito ang pinaka-maganda na gagamitin natin. Para hindi na siya halimbawa sa stage. By staging kasi yung ng chemotherapy o chemoradiation. So, halimbawa, nasa stage 2 lang siya, tapos paputara mo,
question ka na, hindi ko na ito i-pa-signification, lalo na pag yung edad na yung patient, mga 65 above. So, yun ang isa sa mga advantage ng robotic. Kasi nag-amplify mo yung field ng operation mo. So, yun ang kinaganda ng sa pagka tayo pa lang dito sa Mindanao, meron ganitong kagamitan yung robot pang-opera. So, ito yung mga mandate ng DOAs na yung implementation ng rule of implementation ng universal healthcare. Ano talaga, quality service. Dapat yung mga machines mo at mga kagamitan ang ganda. So, tayo effects sa referral center ng farm at saka top sergeant leader or po ng advanced cases, mga kaso na hindi kaya gawin ng ibang hospital, primary, secondary hospital, dito dinadala sa atin. So, balang araw, mangyayari yung mga sa probinsya or mga primary healthcare, primary hospital, secondary hospital, sila na yung magkikita ng mga simple cases, mga pneumonia, mga simple na ubo, sipon. Dito sa regional, yung mga advanced cases na kasi hindi na nila kaya tulad yung mga bukod, cancer, o di kami mga komplikasyon ng mga diabetes or sa hypertension, karoon ng ulo. Dito na po. Mamaya iikot namin kayo para makita niyo yung mga gumagamit sa pang-opera sa puso, saka yung pang-angiogram, angioplasty. Iikot namin kayo para makita niyo saan ba ngayon ang Cotabato Regional Medical Center. Bakit? Ang mga ibang hospital sa Pilipinas, wala Luzon, pinakamalayo, ang Baguio. Pumupunta sila dito sa Cotabato. Tinitingnan nila ang meron dito sa atin. Kasi mula nung 2021 tayo nag-boom lang talaga ang Cotabato Regional improvement, kapag pina-upgrade natin, kasi yung ambience, yung vibe ng hospital, kasi pinasalanan natin na yung sinasabi nila hospital to research. So kaya nakita niyo yung lobby, parang ano siya, hotel in lobby, kaya sinasabi ng mga hospital. So yun ang isa sa mga ano namin, pagod namin sa mga condition namin magiging almost specialty center. Kasi meron tayong 14 na specialty center dito sa so kailangan may implement natin yung bago matapos ang 2020. So ito, kasama ito sa pinag-handa natin. So dahan-dahan, pag matapos na yung mga buildings na yan, doon na natin experience na doon medyo lumulog ng emergency room. Kasi sa mga problema natin ngayon yung accommodation ng patient. So ito, pinapast-track natin kasi meron dito na 120 na room. Tapos doon sa kabila meron din. So yun ang ano natin. Kasi sa ngayon, although tayo authorized 600 bed capacity, pero ang operating, kumaga ginagamit natin is 775 bed capacity. So, nag-upgrade tayo sa Congress na magiging 1,000 bed capacity kasi kung natapos na yung dalawa, more than 1,000 na yung bed capacity. Kinabot ko yung 1,000 yung TTMF kasi convert na natin yung ward. Kasi yung TTMF, meron na siyang sariling building ng spirit, emerging and re-emerging infectious disease building. Ano siya, lahat ng mga infectious diseases tulad ng halimbawa yung measles,
Yan, di ba nakakahawa yan? Doon yun siya dinadala. Hindi na madala dito sa main hospital. Kasi siya, halimbawa may COVID, o siya MPAS, lahat na nakakahawang sakit. Doon dinadala yung TB, COVID. Tapos may sarili na siyang laboratory, X-ray, may sarili na siyang operating room. Parang hospital within the hospital yung yun na yung area na sinasabi ko na so yun baka next year makatapos na yun. Nadadagdagan yung mga rooms. So ngayon, ito yung pinapakita namin itong robot kasi ito yung bagong makakuha namin na equipment pang operasyon. So pagka tayo pa lang dito sa Mindanao, sa pangalawa pa sa mga Pilipinas na meron ganitong brand robot. So ibig sabihin mo, hindi pa ito na-purchase? Hindi pa. Kumbaga, kung purchase tayo nito, subukan muna natin kung maganda ba. Yes. Although, ito siya, abot siya ng may kita 200 million. Bawat. So, yun. Pero kasama na doon yung mga maintenance, yung warranty na 5 years warranty. So, ang source naman ito ng pambili natin ay yung hospital income. So, yung hospital income, ibig sabihin, hindi ito galing sa DOH, national and pondo. Yung local funds na kinita po ng hospital sa mga pasyente, mga indebted patient na ini-sponsor po ng mga politician, mga MP, yung mga member ng parliament, yung mga congressman natin, yung mga LGUs na naglalagak sila dito ng medical assistance fund. So, dahil po sa kumpiyansa nila, lahat po sila, alos lahat, nagbibigay po sila dito ng medical assistance. So, ito po yung mga produkto o kaya naging kanilang binigay na assistance. Nagiging hospital income pag binayaran nila yung hospital bill ng pasyente. So ito, kasama po ito. Marami pong galing sa hospital income yung multi-level parking namin na pwedeng ma-accumulate ng almost 400 na sasakyan. Makita niyo naman sa labas, puro sasakyan, maraming sasakyan, karamihan din, mga nurse, mga watcher, mga doktor. Yung mga nurse naman, halos lahat may sasakyan kasi lahat ng benefits at saka yung mga binibigay namin na incentive nakukuha nila. Kaya yan sila nakakabili ng sariling sasakyan. Dati pa, motor-motor lang. Ngayon, may mga kotse na sila. Yung mga nakamotor ngayon, yung mga pa lang, mga Japoler, mga IW. Pero later on, magkakaroon din yung sasakyan. Wow. So yun ang isa sa mga problema rin namin yung parking. So kaya gumawa po kami ng multi-level parking na 4-story. Galing din yan sa hospital. Galing din sa mga 4-story. bigay na Donation. donation na medical assistance. Isang building na yun. Puro parking. Puro parking. Isang building na. Parang mall. Puro parking lang yun siya. 4-story. Ito nagkakalaga ng 378 million. Mashallah. 378. National. Hospital income. Hospital. 378 million. I-approve ng expert political Malaki lang. kasi hindi direct to the patient service. Yung mga indirect ba, yung mga convenient na mga doktor at saka mga health workers. So hindi po yung i-approve ng sa central. So kaya sa hospital income po namin yung service. Kaya yun siya, malaki ang pasalamat namin at nandito tayo sa Cotabato City under jurisdiction ng BARN kasi sila tumutulong sila sa atin. Dalawang source ng income natin, ang pondo,
galing sa UH Central ng Sakana, ang Moroka ng Cebu. Although hindi sila nagbibigay ng direct list mo na ito o para sa inyo ito ang nagamitan nyo. Ginagamit nila sa pasyente service para sa direct sa mga pasyente. Pero nagiging income namin. So yan ang nangyayari. Kaya malaki ang pasalamat namin sa bar. Kasi tinutulungan nila tayo na makabili ng kagamitan. Saka sa mga source ng income namin, yung PhilHealth. So, limitasyon ng universal healthcare, lahat ng pasyente, cover ng PhilHealth. Isa pa yun sa malaking source ng income ng hospital, PhilHealth. So, lahat ng sinasabi nila, walang maiiwan lahat ng pasyente, cover ng PhilHealth. Kaya, yung sabi nila no balance billing policy ng zona ng here, totoo yun na no balance billing policy i-implement po natin. Mamaya ipaikot kayo ni Sir Henry kung saan yung sinasabi namin na dati pagka may sakit ka sa puso may bara noon, operahan ka agad. Ngayon, hindi. Pwede pa siyang i-angioplasty. I-angiogram muna, titingnan ka yung barado. Kung may makita na halimbawa ang tap ng nakat, barado, i-angioplasty. I-angioplasty, ibig sabihin, i-dilate. Itanggalin yung bara. Meron tayo yan dito sa Cotabato Regional Medical Center. So, tayo nagpapasalamat na meron tayong lang yan. Hindi na mahirapan yung ating mga babayan na pupunta pa ng Manila o kaya Davao. So yun, kung private sila, mas mura pa rin po dito sa Cotabato Regional Medical Center. Ang ikinaganda po dito, pag private yung pasyente, pinocover pa rin ng mga member ng family, yung mga professional fee nila. O yun. So yun ang nangyayari. Uwi rin sila na zero balance yung mga ibang private patient kasi magaling sila na umikot o humingi sa ating mga member ng parliament kasi nagbibigay talaga sila mga tulong yung ating member ng parliament at saka yung so yun, ito buong ito siya, buong Central Mindanao. Marami nang nag-registered. Actually, bukas pa mag-start ang yung drive testing. So, mga taga-Jensan, pupunta dito, mga surgeon na taga-Makawi. Kasi para ma-experience nila, first time pa lang ito sa atin na mayroong ganito na robot. So yun, tayo pa lang ang meron ito. Dok, mga ilan po yung nakikater nito na pasyente? Depende po yan sa ma'am. Sa dami ng patient na. Usually kasi, depende sa anong procedure. Kung halimbawa simple lang, mga halimbawa rectal cancer, abutin ka ng mga 3 oras, ganyan. So, doon magdidepende sa procedure, gano'n katagal. So, makita natin, siyempre, 8 hours kanya naabot ng magdamag. Kaya po nito mga isang araw, mga 8 pasyente. 8 patient in a day. So, ito, yung iba, after 10 years, mag-reboot siya. After 10 years, namatay yung robot. Mag-reboot siya. Parang mag-reboot siya. Sa ngayon ito, hindi siya mag-reboot. Ito na technology. 10 years lang lifespan yung iba. Yung iba. Lifespan niya, after 10 years, puso siyang namamatay. Ano siya, reboot siya. So, kailangan mo naman ng upgrade. Ito, hindi siya. So, hopefully, inshallah,
square tayo ng isang unit dito. So makikita nyo, tatlo yung arms dyan. Yan. Pero yung bibili natin, apat yan yung ano. Bibili tayo apat. So, kaiba ng sada, ang surgeon, dito siya siyang ang mga wakil. Dem. Walang motor pag wala kang COVID surgery. Eh, para sa robot, yung robot ang mga nakapasok. Tapos doon siya, yun ang nagpo-control. Doon siya naka-opera. Ngayon, ang kinagalan dito, halimbawa ng pasyente, gusto niya ang doktor ang mag-opera sa kanya sa taga Manila. Pwede yun siya na doon mag-opera yung surgeon, doktor. Dito yung pasyente sa Cotabato. Ganon din. Dito yung surgeon, merong operahan doon. Pwedeng gano'n ang mangyari. Kasi meron High-tech. network ng mga robot. So, halimbawa ng Ganda. mga Amerikano mag-opera sa'yo, meron doon sa US. Long distance. Pwedeng doon sa Amerika yung mag-opera, pero Masyaallah. yung pasyente nandito. Dito. Ganon din, kabaliktaran. Maganda eh. Accuracy, Doc. Accuracy. Accurate ito siya. The same accurate. Yung accuracy niya, siya sa laparoscopic surgery, sensitive at saka specific ang robot. Kasi talaga, in detail talaga na opera niya at saka yung amplified yung ano yung opera mo yung mga ugat, makita mo na malalaki, pero sa reality, maliit lang yung ugat. So makita mo talaga kung ano yung tutuloy mo na ugat, kaya yung bukol, dapat merong margin yan na hindi mo siya putol o hindi mo makat na makakat ka doon ka i-makat mo yung bukol. Dapat meron talaga sa mga margin of resection na sinasabi. Yung kamahalan, Doc, pag nag-undergo dito ng operation, mas mahal ba to compared sa normal na ginagawa ng mga doktor? Mas mahal siya, pero i-charge natin ito sa PhilHealth at saka sa malasakit. So, wala pa rin. Ganun pa rin ang natin. Pagka indigent patient, wala rin silang babayaran. Pagka ito ang gagawin. Dok, ano po yung mga kulay-kulay, mga color doon? Ito siya, parang training yan siya. Training? Oo. Kumbaga, nag-train ka yung ergonomics, paano mo gagalawin yung kamay mo. Pag opera, yan yung nilipat-lipat na goma. Parang nag-exercise ka na training na paano mo i-galawin yung control nung robot. So, sa laparoscopy, dito siya. Yung mga laparoscopic surgeon, dumaan din sila ng ganyan na training. So ito, parang sa testing. So, sinusubukan mo yung malambot ba o di kaya yung feel mo pag-opera ng gamit mo ang robot. So, itong robot, para ka naglalaro lang ng computer ng mga yung dati na noon na family computer. Yan, ganyan lang yun siya na gamit. So, merong iba, may papasok ka sa loob ng na console. Ito siya, hindi. Sa labas ka. Maganda ito kasi yung mga ibang surgeon, claustrophobic, kumaga, takot sila na parang nasa kuweba sila na ito kasi nasa labas ka ng console. So, pagdating ng araw, baka ang mangyayari, wala nang yung malaki ang hiwa mo, binibiyak yung tiyan mo. Ano na lang? Wala na, cesarean. Maliit na lang ang hiwa mo. Yung ano yung kalaki yung pasok dito. Halimbawa ito,
Ganito lang kalaki ang magiging sugat mo. Ito. Gano'ng kalaki ang ano ng kuhan yung ito. Gano'n din ang hiwa. Yung hiwa dyan sa pagpalitan sa lubis. So, gano'n ang mangyayari. So, pagka na-operahan ka ng ano, wala na. Kahit magubad ka, wala kang ano. Walang tatak. Sugat. Oo, walang tatak. Yun. Si